Naisip mo na ba kung saan matatagpuan ang tunay na kagalakan, kahit na ang lahat sa paligid mo ay tila nagkakawasa? Minsan, ang pinakamaliwanag na mga ngiti ay lumilitaw sa pinakamadilim na lugar, sa mga sulok ng mundo kung saan delikado ang sumunod kay Jesus, kung saan maraming nakararanas ng pag-usig, pagtanggi, at kahit pagbabanta sa buhay. Sa mga lugar na ito, kung saan dapat nangingibabaw ang kakot at nangingibabaw ang kawalan ng pag-asa, nakatagpo tayo ng mga lalaki at babae na ang mga puso ay umaapaw sa kagalakan. Parang imposible, hindi ba? Ngunit ang kagalakang ito ay hindi nakadepende sa mga kalagayan. Hindi ito nagmumula sa kung ano ang iyong pag-aari o kung ano ang iyong nakikita. Ito ay nagmumula sa Kanya na iyong kinabibilangan, at para sa atin na mga mananampalataya, ang kagalakang ito ay nakaugat kay Jesucristo. Itinuro na ito sa atin ng manunulat ng awit sa awit kabanata 146, talata 1 hanggang 146, talata 10, na nagpapaalala sa atin na hindi natin dapat ilagay ang ating tiwala sa mga pinuno ng tao o sa mga sadyang diperpektong sistema, sapagkat ang lahat ng iyon ay nagdadaan, lahat ay nasisira. Ngunit ang Panginoon, na lumikha ng langit at lupa, na nagpapakain sa mga nagugutom, na bumabangon sa mga bumagsak, na nagpapalaya sa mga bihag at nagpoprotekta sa mga ulila at biyuda, ang Diyos na ito ay tapat magpakailanman. Sa Kanya maaari tayong magalak kahit sa pinakamahirap na panahon. Ang kagalakang ito ay hindi nilalabag ang sakit, hindi nagpapanggap na maayos ang lahat. Sa kabaligtaran, ipinapaalala nito sa atin na ang Diyos ay higit pa sa anumang sitwasyon na ating kinahaharap, na Siya ang may kontrol, at walang nakakaligtaan sa Kanyang pag-aalaga. Isipin mo sandali ang mga kahirapan sa paligid, mga hamon, mga kawalang katiyakan, mga nakasarang pintuan, at mga madidilim na araw. Ngayon, isipin ang katiyakan na, kahit sa mga sandaling ito, ang iyong buhay ay hindi nakasalalay sa pagkakataon, kundi nasa mga kamay ng isang soberanong Diyos, na sumusulat ng kwento na gumagana para sa iyong kabutihan at para sa Kanyang kaluwalhatian. Ito ang diwa ng tunay na kagalakan, hindi ito nakabase sa nakikita natin, kundi sa pagtitiwala sa Siya na nagpapanatili ng lahat. Kapag naunawaan natin ito, nagsisimula tayong mabuhay ng may magaan na puso, kahit sa gitna ng bagyo, at mapagganto na ang kagalakan ng Panginoon ang ating lakas. At ngayon, habang sinisimulan natin ang panalangin ito, iniimbitahan kita na samahan ako, huminga ng malalim, at maramdaman ang presensya ng Diyos. Hayaan Siyang pakalmahin ang iyong puso, magbigay ng liwanag sa dilim, at hayaan mong maranasan mo ang kagalakang hindi nakadepende sa mga kalagayan. Kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyong puso, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, mag-iwan ng komento sa ibaba na ibinabahagi ang iyong karanasan, at ibahagi ang panalangin ito sa isang tao na kailangang mainig na ang tunay na kagalakan ay kay Kristo. Ngayon, habang tinitingnan natin ang salita ng Diyos at pinag-iisipan ang Kanyang katapatan, iniimbitahan tayo na hayaang ang kagalakang ito ay umugat sa ating mga puso. Nawa ang bawat salita na iyong maririnig at bawat pag-iisip na dumaan sa iyong isipan sa sandaling ito ay magsilbing paalala na ang presensya ng Diyos ay hindi nabibigo, na Siya ay kasama mo, at na kahit sa gitna ng kahirapan, ang kagalakan kay Kristo ay matatag. Huminga, magdasakop, at ihanda ang iyong puso upang tanggapin ang kapayapaang nagmumula sa pagtitiwala sa Siya na pinagmumulan ng lahat ng kagalakan. Kapag iniisip natin ang tunay na kagalakan, kailangan nating maunawaan na ito ay higit pa sa isang panandaliang ngiti o magagandang sandali. Ang kagalakan sa Diyos ay katatagan ng puso, pagtitiwala na hindi natitinag sa gitna ng bagyo, katiyakan na kahit na tila nawala na ang lahat, Siya ay kumikilos para sa ating kapakinabangan. Isipin ang mga halimbawa sa kasulatan. Si David, sa gitna ng kanyang mga pakikibaka at pag-uusig, ay nagsabi sa awit kabanata 23, talata 1 hanggang 23, talata 6 na ang kabutihan at awa ay susundan siya sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Ito ay hindi walang laman na pag-asa o inosenteng optimismo. Ito ay paniniwala ng isang taong nakakakilala sa puso ng Diyos at lubos na nagtitiwala sa kanyang mga pangako.
Ang kagalakang ito ay tumitibay kapag naalala natin na tayo ay dinidinig, pinoprotektahan, tinutulungan ng Diyos, at tinutupad niya ang kanyang mga layunin sa atin. Sa Awit Kabanata 20, talata 1 hanggang 20, talata 9, natutunan natin na sinasagot tayo ng Panginoon sa araw ng kagipitan, nagbibigay ng tulong mula sa kanyang santuwaryo, at ipinagkakaloob ayon sa hangarin ng ating puso. Walang mas dakilang dahilan upang magalak kaysa malaman na siya na sumusuporta sa langit at lupa, na nakikita ang bawat luha at nakakaalam ng bawat laban, ay kasama natin. Siya ang matatag na bato na hindi matitinag, at sa kanyang presensya natatagpuan natin ang kapahingahan ng kaluluwa, kahit na tila magulo ang mundo sa paligid natin. Kaya naman inuutusan tayo ni Pablo sa Filipos Kabanata 4, talata 4 na magalak lagi sa Panginoon. Hindi lamang kagmaayos ang mga bagay, kundi palagi. Ang kagalakan kay Kristo ay hindi nakadepende sa mga panlabas na kalagayan. Ito ay nagmumula sa pananampalataya na pinipiling magtiwala kahit sa gitna ng pagdurusa. Kapag naunawaan natin na ang ating kinabukasan ay ligtas sa mga kamay ng Diyos, na siya ay namamahala ng may katarungan, at siya ay tapat na tuparin ang kanyang mga pangako, nagiging matatag ang ating kagalakan. Kahit sa mga araw ng ulan, sa mga kahirapan at mga hamon na dumarating, ang binhi ng pananampalataya ay lumalaki at pinananatili tayong matatag, na nagpapaalala na ang tagumpay ay nakamit na ni Kristo. Kaya, habang tinatahak mo ang iyong sariling paglalakbay ngayon, sa mga sandali man ng araw o bagyo, hayaang mapuno ng katotohanan ito ang iyong puso. Ang tunay na kagalakan ay bunga ng pananampalataya, hindi ng mga pangyayari. Ito ang liwanag na sumisinag sa gitna ng kadiliman, ang lakas na sumusuporta sa atin kapag ang lahat ay tila marupo. Ang bawat hadlang ay nagiging pagkakataon upang patunayan ang katapatan ng Diyos, lumapit ng higit sa Kanya, at maranasan ang Kanyang kapayapaan na hindi masukat ng pag-unawa. Huminga ng malalim, buksan ang iyong puso, at hayaang baguhin ng salita ng Diyos ang iyong pananaw tungkol sa kagalakan. Sa bawat panalangin, sa bawat sandali ng pagninilay, tandaan, ang kagalakan ng Panginoon ay hindi naubos. Hindi ito nakasalalay sa pagkakaroon o kawalan, sa pagwawagi o pagkatalo. Ito ay ipinanganak mula sa simpleng katotohanan na ikaw ay kabilang kay Kristo, at sa kanyang mga kamay, lahat ay may layunin. Maghanda ka, sapagkat sa susunod na sandali, tayo'y lulubog sa rurok ng katotohanan ito. Mararamdaman ang kapangyarihan ng kagalakang ito, at matutuklasan kung paano ito dalhin sa bawat araw ng iyong buhay. Ngayon, isipin mong isinasabuhay ang bawat araw na may paniniwalang ang kagalakan ay hindi nakasalalay sa iyong mga ari-arian, sa mga nangyayari sa paligid mo, o sa mga pangyayaring tila imposibleng malampasan. Ang kagalakan sa Diyos ay higit pa sa damdamin. Ito ay ang angkla ng pananampalataya, ang katiyakan na siya ang may kontrol, kahit hindi mo maintindihan ang mga detalye. Ito ay paggitiwala na, maging nasa tuktok ka man ng bundok o sa malalim na lambak, nananatiling may kapangyarihan ang Diyos at nagsusulat ng kwento na nagwawakas sa tagumpay at biyaya para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang kagalakang ito ay matatag, puloy-puloy, at ipinapakita kahit na ang mga hamon ay dumarating mula sa lahat ng panig. Ang kagalakang ito ay mas makapangyarihang na ipapakita kapag inaalala natin si Jesus, na nangako sa atin na kahit sa mundong puno ng pagsubok, magkakaroon tayo ng problema. Ngunit maaari tayong maging matapang, sapagkat siya ay nagtagumpay sa mundo. Juan Kabanata 16 na talata 33. Sa tagumpay na ito ni Kristo, natataguan natin ang pinagmumulan ng hindi matitinag na kagalakan. Inapayagan tayo ng kagalakang ito na ngumiti sa gitna ng pagsubok, magpasalamat kahit sa kahirapan, at manatiling matatag kapag ang lahat ay tila gumuho. Ang tunay na kagalakan ay hindi ang kagapabaya sa pagdurusa, ito ay ang pagkaalam na ang Diyos ay higit sa anumang sitwasyon, na siya ay kasama natin, at wala ni isa ang makapaghihiwalay sa atin mula sa kanyang pag-ibig. Mga Romano Kabanata 8 talata 38 at 39. Alalahanin ang mga kwento sa Biblia, si Daniel sa yungib ng mga leon, Daniel Kabanata 6, sina Sadrach, Mesach at Abednego sa naglalagablab na pugon, Daniel Kabanata 3, si Jose na inangat mula sa bilangguan patungo sa palasyo, Genesis Kabanata 41.
Ang bawat kwento ay patotoo ng katapatan ng Diyos, kung paano niya binabago ang mga imposibleng sitwasyon sa tagumpay, at kung paano niya pinoprotektahan ang mga nagtitiwala sa Kanya. At ang mga kwentong ito ay hindi natigil sa nakaraan. Ang Diyos ay kumikilos sa parehong paraan ngayon. Siya ay pareho kahapon, ngayon, at magkakailanman. Hebreo Kabanata 13 talata 8. Ang bawat paghihirap na ating hinaharap ay maaring maging patotoo ng Kanyang biyaya. Bawat luha ay maaring maging kagalakan. Bawat sandali ng kawalang katiyakan ay maaring magpahayag ng Kanyang katapatan. Isipin ang lahat ng oras na ang Diyos ay naging tapat sa iyong buhay. Mga sandali na ikaw ay naligaw, ngunit Siya ay nagdala sa iyo. Mga pinto na nagsara, ngunit Siya ay nagbukas ng mga bagong pagkakataon. Mga araw ng kalungkutan, ngunit Siya ay pumaligiran sa iyo ng Kanyang presensya. Lahat ng ito ay paalala na ang kagalakang natatanggap natin mula sa Panginoon ay hindi nakabatay sa mundo, kundi sa katapatan ng ating Diyos. Ang parehong katapatan na ito ang nagbibigay daan sa atin upang ipahayag na hindi tayo nagtitiwala sa kayamanan, kapangyarihan, o mga estratehiya ng tao, kundi sa pangalan ng Panginoon nating Diyos, na nakikipaglaban para sa atin at gumagabay sa atin sa tagumpay. At ngayon, sa pagkatapos ng panalangin na ito, inaanyayahan kitang hayaang maranasan ang malalim na kagalakang ito. Siya ang kanlungan sa gitna ng bagyo, ang lakas kapag tayo ay mahina, ang kapayapaan kapag ang pagkabalisa ay sumusubok na mangibabaw sa ating puso. Naway ang iyong buhay ay maging patotoo ng kagalakang ito, ang iyong mga gawa ay magpakita ng kabutihan, ang iyong mga salita ay maghatid ng lakas ng loob, at ang iyong puso ay manatiling matatag sa pananampalataya. Kung ang video na ito ay nakapag-ugnay sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, i-like, i-share at magkomento sa ibaba, upang sama-sama nating maipakalat ang liwanag at kagalakan ni Kristo sa mas maraming tao. Itaas ang iyong paningin at maramdaman ang presensya ng Diyos na pumupuno sa bawat kawalan, bawat takot, at bawat tagdududa. Palitan ang iyong kalungkutan ng kagalakan ng Panginoon, ang iyong kahinaan ng Kanyang lakas, at ang iyong kakulangan ng Kanyang kasapatan. Naway ingatan ng kapayapaan ni Kristo ang iyong isipan at puso, at naway ang kagalakang ito ay umaapaw sa bawat salita, bawat gawa, at bawat kaisipan. Laging tandaan na ang kagalakan ng Panginoon ay walang hanggan at hindi nagbabago, at walang sinuman ang makakaalis nito sa atin. Naway bawat araw ay maging pagkakataon upang isabuhay ang katotohanan ito, maranasan ang tagumpay ni Kristo, at ibahagi ang Kanyang liwanag sa mundo sa paligid mo. At kahit sa mga sandali ng sakit, kawalang katiyakan, o akot, maaari mong ipahayag, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ang aking kagalakan ay hindi nakasalalay sa nakikita ko, kundi sa alam ko tungkol sa iyo. Ang aking puso ay nakakahanap ng kapayapaan at lakas sa iyong presensya. Ang aking buhay ay iyo, at sa iyo ako ligtas. Naway ang panalangin na ito ay maging kalasag para sa iyong kaluluwa, pinagmumulan ng pag-asa, at patuloy na paalala na hanggat ikaw ay nananatili kay Kristo, walang makakaganti sa iyong kagalakan. Amen.